salamat po muli sa panibagong pribileyo na pinagkaloob ng video sa araw nito. Nagkasama-sama. Saan nakabukas yung ano? Pakipatay mo, nag-video. Yung mic. Patay. Pronto. Alora, muli, salamat sa panibagong araw na pinagkaloob ng Panginoon sa araw nito. Panibagong pribileyo, panibagong pagkakataon na mag-aral ng kanyang mga salita. Ang ating pag-aaralan ngayon, ipagpapatuloy natin yung series natin sa aklat ng Titus. Naririto na tayo sa chapter 3, verse 1 and 2. Nag-repeat lang. Alora, ang ating pag-aaralan mula sa King James Version, ang sabi niya rito, remind them to be subject to rulers and authorities, to obey, to be ready for every good work. Nagingay. Sandali. Alora, muli ang ating pag-aaralan ngayon sa aklat ng Titus, chapter 3, verse 1 and 2. Mula sa King James Version, ang sabi niya rito, remind them to be subject to rulers and authorities, to obey, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to be peaceable, gentle, showing all humility to all men. Ang sabi naman niya rito sa Italiano, ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano obbedienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Ang mensahe ng Panginoon sa oras nito ay may titulong The Gracious Reminders for Christians, o ang mabiyayang paalala sa bawat Kristiyano. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Minsan pa Ama, purihin ka o Diyos, dakilain ka, sambahin ka o Diyos sa Espiritu at katotohanan. Salamat po Panginoon sa pribilehiyong muli na narito kami. Patuloy mo kami binibigyan naman ng pagkakataon na pag-aralan siya sa ating Panginoon ang iyong mga salita. Tunay nga o Diyos na ang iyong mga salita ay buhay. Katulad ng Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay, Panginoon. Wala nang ibang Diyos maliban sa iyo. Ikaw nga po ang siyang patuloy na nagpapaunawa sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay, Panginoon. Dakila ka. Lord God, salamat po sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin. Ipinawalawa mo sa amin ang aming kalalagayan na tunay nga wala po kami magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Salamat po sa habag, sa awa. Salamat po sa kaligtasan, Panginoon, na tunay nga, Lord God, pinili mo kami, Panginoon, at iniligtas mo kami, Panginoon, sa burak ng pagkakasala, Panginoon, at pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga katotohanan ito. At minsan pa, patuloy din namin kinikilala na tunay nga, Lord God, napakarami ng biyayang binibigay mo sa amin. Pero may mga oras, sandali pa rin po, na kami nagkukulang. At hindi po nalilingid sa iyo, Panginoon, ang mga bagay na ginagawa namin, iniisip namin, sinasabi, Panginoon, na hindi kaaya-aya sa iyo. Kaya ang dalangin mo nga po na patawarin mo kami upang sa gayon wala pong maging balakid, Panginoon, sa aming pag-aaral, Panginoon. Dalangin mo nga po, O Diyos, na tunay nga na sa biyaya mo, sa tulong gabay ng iyong Santong Espiritu, tunay nga na patuloy mong buksan ang aming puso't isipan upang sa gayon tanggapin po namin, Panginoon, ang katotohanan na nais mong ituro sa mga sandali ito, O Diyos. Dalangin ko rin po, O Diyos, na anumang mga balakid, mga bagay na maaaring maging hadlang, mga alalahanin. Lord God, tunay nga na may isang tabi po namin, Panginoon, ang mga bagay na ito sapagkat tunay nga ang itinuturo mo po sa amin. Unahin ka namin, Panginoon, sapagkat alam mo na ang aming kailangan sa aming pangaraw-araw upang sa gayon patuloy po kami makasurvive sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Lord God, salamat po, O Diyos. Patuloy po namin pinagkakatiwala ang sandaling ito.
tunay nga o Diyos na ikaw lang po ang aming tataas sa mga sandaling ito. Ito po, Ama, ang aking isang dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, the gracious reminders for Christian, o ang mabiyayang paalala sa mga Kristiyano. Kumbaga, pinaunawa sa atin, ang sabi nga niya rito, if you have tasted God's grace at the cross, you are a changed person. Kung tunay na natanggap mo na, naranasan mo na, ang biyayang mula sa Diyos na kung ano yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, ito yung magiging daan para mabago ka. Katulad ng ating pinag-aaralan last week. At ito yung magiging daan para ma-motivate ka. Ma-motivate ka na lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi nga, alam mo kung ano yung regalong ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Upang patawarin ka sa iyong mga kasalanan, upang pagkalooban ka ng buhay na walang hanggan. At alam natin kung ano yung sakripisyong ginawa ng ating Panginoon sa Kristo dun sa cross ng Kalbaryo. At dito, ipinaunawa sa atin na hindi mo na nanaising pang bumalik sa dati mong buhay. Magiging bago na ang iyong buhay, ika nga. At ang sabi nga niya rito, God's grace leaves you a different person than you were before. Magkakaroon talaga ng transformation, magkakaroon ng pagbabago sa dati mong pag-ugali, sa dati mong buhay, ika nga. Pinatawad ka na ng ating Panginoong sa Kristo sa mga kasalanang nagawa mo noon nakaraan, ika nga. At dito, dahil doon, kumbaga binigyan ka ng Diyos ng bagong puso, ng bagong pagkaunawa sa katotohanan kung ano yung katotohanan mula sa Diyos. At inilagay ka ng Diyos para personally mo siyang makilala. Maunawaan mo ang iyong kalalagayan, maunawaan mo ano yung buhay na pinapangako niya sa iyo, yung buhay na walang hanggan. At alam natin na yung Diyos natin pinaglilingkuran, siya lamang ang tunay at buhay na Diyos. Ngayon, ang mensahe na natin pinag-aaralan ngayon, the gracious reminders for Christians. Ngayon, ang pinapaalala sa atin, ngayon, how recipients of God's grace should act towards others. Paano nga ba tayo mamumuhay bilang nakatanggap ng biyayang mula sa Diyos sa harap ng mga taong o ng mundong ating ginagalawan? Paano tayo mamumuhay? Dito sa ating pag-aaralan sa oras nito, meron tayo ilang mga key points. Yung unang pinapaalala sa atin dito, Christians must be subject to those in authority. Ang bawat Kristiyano raw ay kinakailangan magpasakop tayo sa mga itinalagang may kapangyarihan. Ang paalala nga niya rito, ang sabi niya ni Pablo, remind them. Kumbaga, yung remind them, record the loro, ang nais ipaunawa rito ni Pablo, ito yung in a sense, na pag sinabi mong remind them, ay nasa present tense. Ibig sabihin ngayon. Kaya nga sabi diyan, remind them, ibig sabihin, go on reminding. Patuloy mo silang paalalahanan. Kasi nga, alam naman natin, mabilis makalimot ang tao. At ang gamot sa laging nakalilimot, paalalahanan. Go on reminding, patuloy mo silang paalalahanan. At dito, ang sinasabi nga na si Titus, kumbaga, sinabihan ni Apostol Pablo si Titus, na ikaw Titus, na yung mga Kristiyanong nasasakupan mo, pinangunahan mo, patuloy mong pangunahan. Patuloy mong paalalahanan na sila, na mga mananampalataya, silang mga Kristiyano, ay matuto silang rumespeto, gumalang, magbigay ng kapabaan sa mga taong itinalaga niya, lalo higit yung mga taong binigyan niya ng katungkulan. At dito, sinasabi nga niya rito na itong turong ito na paalalahanan mo itong mga mananampalatayang ito, paalalahanan mo itong mga tao ito,
na itong mga paalalang ito, hindi na ito bago. Kumbaga, hindi na itong bago itong paalalang ito, hindi na itong bago itong katotohanan ito sa mga mananampalatayang nasa Creta. Maging sa atin, halimbawa, kung matagal ka ng Kristiyano, hindi na bago yung paalala na igalang mo, irespeto mo yung mga taong pinagkalooban ng katungkulan. Hindi na bago itong paalala ito. At dito, sinasabi nga na ang paalala rito na si Pablo, kinakailangan niyang paalalahanan si Tito, maging itong mga mananampalataya sa Creta, kasi nga, bilang si Pablo ang spiritual father nitong mga minatito, maging itong mga ilang mananampalataya dito. Yung mga basic truth, yung mga basic ways na kailangan mong ipaalala kung paano sila mamumuhay sa gitna ng mundong itong ating ginagalawan. Godless world na walang Diyos na pinaniniwalaan. Paano ka mamumuhay? Paano mamumuhay mga Kristiyano sa gitna ng mundong walang Diyos na kinikilala? At dito, maging si Pablo, pinaalalahanan niya yung mga nasa Roma. Ang sabi nga niya rito sa Romans 13, 1-7, let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Malinaw na sinasabi na lahat ng mga katungkulan ay ang Diyos ang siyang nagtalaga. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God. Kung sino man yung kumakalaban dito, kinakalaban nila kung ano yung itinalaga ng Diyos. The ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. Ang hatol ay sa kanila, for rulers are not a terror to good works, but to evil. Do you want to be unafraid of the authority? Do what is good, and you will have praise from the same. Verse 4, for he is God's minister to you for good. But if you do evil, be afraid, for he does not bear the sword in vain, for he is God's minister, an avenger to execute the wrath on him who practices evil. Malinaw na sinasabi yan, kung hindi ka sumusunod, ang Diyos ang siyang hahatol sa iyo. Sa verse 5, therefore you must be subject not only because of wrath, but also for conscience sake. Verse 6, for because of this, you also pay taxes, for they are God's ministers, attending continually to this very thing. Verse 7, render therefore to all their due, taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor. Ang nais ipaunawa ni Pablo, kumbaga, tayo, kumbaga bilang witness sa ating ginagalawan, mga Kristiyano tayo, alam natin yung ating kalalagayan na dapat tayong magpasakop doon sa mga taong itinalaga na may katungkulan. Pero, hindi naman ibig sabihin na hindi mo pwedeng sabihin kung ano yung mga i-voice out mo kung may nakita kang pagkukulang o pagkakamali. Pero, ang sinasabi rito, kailangan mo siyang irespeto kasi ito yung tama at irespeto mo kung ano yung office na kanyang kinalalagyan o kung ano yung tungkulin na meron siya. Pero, ang sinasabi rin dito, kumbaga may tamang kaparaanan kung paano mo sasabihin ito. Ang sabi nga sa 1 Timothy chapter 2 verse 1-3, therefore, I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Ito ang kalugod-lugod at karapat-dapat sa harapan ng Diyos.
We must obey the laws kung ano yung meron dito sa mundong ating ginagalawan. Maliban na lamang kung yung law na yan ay against sa law of God. Kumbaga, kailangan natin sumunod sa kung ano yung batas na ipinatutupad. Halimbawa, naririto tayo sa Italia, kailangan natin sundin kung ano yung batas na naririto sa bansang Italia. O kung ano yung pamantayan natin sinusunod, halimbawa sa iglesia man, o kung ano yung mga rules and regulations sa tahanan o sa eskwelahan, kailangan natin sundin. Ika nga. At dito, ang sinasabi nga na kailangan tayong sumunod maliban na lang kung ito'y against sa inuutos ng salita ng Diyos. Katulad halimbawa, tinatanggap ng mundong ito yung same-sex marriage, pero alam naman natin na sa salita ng Diyos, hindi ito tama. Katulad halimbawa na tinatanggap sa mundong ito yung abortion, pero alam natin na hindi ito tama. Ibig sabihin, hindi natin ito susundin. At dito, dapat nating maunawaan na yung mga paalala na yung pagsunod natin halimbawa sa gobyerno, merong mga tatlong pangunahing paalala kung ano yung talagang major role natin sa ating pagsunod. Obey, pay, and pray. Kumbaga, sundin natin kung ano yung batas na meron dito sa mundong ito. Bayaran natin kung ano yung mga dapat bayaran. Lalo na ngayon, December, ang daming bayarin. Ang daming taxes. Hindi mo yung matatakbuhan kasi nakapangalan sa iyan. Lumipat ka man ng indiritso, yung kodiksi mo, alam na alam. Nakadoktong sa iyan. Ipag-pray na lang natin. Kumbaga yun ang tungkulin natin. Obey, pay, and pray. Kaya nga, ito yung pinapaalala sa atin na katulad halimbawa, pinag-uusapan, maraming gumagamit nila, ang daming nakapila mga anong patino. Pinag-uusapan na ngayon na lalagyan na ng targa yan. Mag-helmet na, i-raise mo na, babayaran nyo na, hindi nyo lang basta gagamitin yan. Susunod tayo dyan, kasi legend na yan. Kumbaga, yun ang tungkulin. Ang sabi nga, tayo mga Kristiyano, dapat matuto tayong sumunod kung ano yung pinatutupad ng mga nasa tungkulin. Ayaw mo man, wala ka man sa budget, pero hindi ka rin makatatakas ka. Hindi huwag mo nalang gamitin kung ayaw mo magbayad. Yung pangalawa na pinapaalala sa atin sa oras nito, ay yung Christians must be obedient. Tinuturuan tayo na kailangan tayong maging masunurin. Kung maaalala natin, sa Matthew 22:15 to 22, ito yung sitwasyon na kung saan ay sinubo o tinanong ng mga Pariseo si Jesus Christ kung nararapat pang magbayad ng taxes kay Caesar, ikanan. At dito, makita natin, ang sabi nga niya rito sa verse 15, Then the Pharisees went and plotted how they might entangle him in his talk, and they sent to him their disciples with the Herodians, saying, Teacher, we know that you are a true and this the way of God in truth. Nor do you care about anyone, for you do not regard the person of men. Tell us therefore, what do you think? Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Kung bang karapat-dapat nga bang magbayad ng buwis kay Caesar o hindi? At ang sabi, tingnan mo kung ano yung nakalagay dyan sa coin. Pahingi ng coin, tingnan mo kung sino nakalarawan dyan. Si Caesar. Ibig sabihin, ibigay mo yung para kay Caesar at ibigay mo yung para sa Panginoon. Ibig sabihin, sumunod ka. Sumunod ka pa rin. At yun yung pinapaalala sa atin na ang sinasabi rito na tayo mga Kristiyano, dapat matuto tayong sumunod
Anumang sitwasyon yan, sa gobyerno man, sa pamilya man, sa eskwelahan man, sa kiyesa man, sa trabaho man, kasi sila yun nasa tungkulin. Kaya nga ang paalala, minsan pa sa Romans 13:1, ang sabi nga niya rito, let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Kasi nga ang Diyos, biblically, ang siyang nagtalaga niyan. Kaya tayo, ang pinapaunawa sa atin, kailangan tayong sumunod. Ang paalala nga ni Pablo rito, Paul says that we must be obedient, at ang paalala sa atin, if we simply focus on being subject to rulers and authorities, it is easy to make the Christian life passive. Kung talagang maintindihan mo lang ang kalalagayan mo na ang posisyon natin ay sakop tayo ng mga taong itong nasa tungkulin, ay ang talagang kailangan mo sumunod lang sa kanila. Mas madaling sumunod kapag naiintindihan mo kung ano yung katatayuan. Katulad na limbawa sa trabaho. Sa trabaho, minsan talaga may mga oras na talagang nagre-reklamo ka na sa dami ng trabaho. Ay, amo mo yan eh. Hindi naman ikaw ang amo eh. Kung hindi mo na kaya, di bye-bye, pinira ko. Hanap ka na lang ng iba. Yun ang ating sitwasyon. Na dapat mong maintindihan kung ano ang kalalagayan mo. At dito, sinasabi nga na ang Kristiyano dapat malaman niya, maunawaan niya, na tungkulin natin na sumunod kung sino yung nasa sa katungkulan, at na kinakailangan tayo ay maging masunurin sa kanila. Yung pinapaalala pa sa atin sa pangatlo rito, Christians must be ready for every good deed. Ang Kristiyano ay nararapat na maging handa para sa bawat mabubuting gawa. Maging handa sa bawat mabubuting gawa. Ibig sabihin, maging handa. Yung sa sitwasyon na hindi mo expected, biglang dapat handa ka na gumawa ng mabuti. Must be ready. To be ready for every good work. Dapat maging handa ka, ang sabi niya rito. Katulad halimbawa, merong message sa akin sa messenger. Namumusta. Practice teacher ko nung high school ay may karamdaman, humihingi ng konting pamasko pambili raw ng gamot. Tinanong ko na lang Sister Jenny, ay kasi sa Taptapsen wala namang wala namang church eh. O sige, tinanong ko na lang, may Gcash, pambili lang naman gamot eh, pwede na siguro 1,000 mahigit. Kung baga mga unexpected na hindi mo aasahan. Ang sabi nga niya rito, sabi ko, medyo nag-aalangan ka, kaso itinuturo ko, must be ready. Sabi niya, maging handa ka. Kumusta natin ako? Kumbaga dito, sinasabi nga, must be ready for every good deed. Ang pinapaalala nga sa atin dito, na sabi nga niya rito, Paul also remind Titus to remind Christians to be ready for every good work. Maging handa tayo sa sitwasyon na may darating na hindi mo inaasahan na kailangan natin gumawa ng mabuti. Ang sabi nga, doon sa Matthew 5:16, ang turo ng ating Panginoon sa Kristo, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kailangan daw pagliwanagin natin yung liwanag natin sa harapan ng mundong ito, sa harapan ng karamihan, ika nga. Upang na sa gayon, makita ang kadakilaan ng Diyos na meron tayo, ika nga.
Kumbaga, hindi na sa atin. Ang isipin natin, sino ang mapaparangalan? Kaya ang sagot, salamat, Pastor. Kumbaga, yun, ano yan ang kumbaga, sino yung mapaparangalan kung bakit natin ginagawa? Maging handa tayo na gumawa ng mabuti para makita yung mabubuting gawa at maparangalan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang sabi nga niya rito, kung maalala natin, yung parable ng Good Samaritan sa Lucas 10:25-37, makikita natin na naroon nabanggit yung meron isang lalaki na ninakawan, sinaktan, iniwan na halos patay na ika. Dumaan yung isang saserdote, ibig sabihin saserdote, pari, ibig sabihin may katungkulan sa religious na kalalagayan, pero nilampasan lang. Dumaan yung Levita, na sinasabi na ang Levita, kumbaga sila lang yung may katungkulan na maglingkod sa Diyos na mga panahon yun, nilampasan rin lang. Pero dumaan itong Samaritano, alam naman natin ang pagkakakilanlan sa Samaritano, sila yung parang outcast. Hindi sila nire-respeto, nilalayuan ng mga Israelita ang mga Samaritano. Pero sino ang tumulong doon sa tao? Yung Good Samaritan. Kaya na ang sinasabi niya rito, maging handa tayo na gumawa ng mabuti. Pinapaalalahanan tayo ng mga Kristiyano na kadalasan nakakalimutan na kailangan natin gumawa ng mabuti para maparangalan natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang sabi nga sa Philippians chapter 2, 14-16, do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. Ang sabi niya rito sa Tagalog, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo, upang kayo'y maging mga kulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutan baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan habang pinapahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay may pagmamalaki kong hindi nawalan ng kabuluhan ang mga hirap at pagod ko sa inyo. Kumbaga, alam naman natin na sa mundong ating ginagalawan, minsan talaga agrabyado ka, pero ang kailangan mo pa rin maging handa ka na gumawa ng mabuti. Gawin mo pa rin yung nararapat bilang isang Kristiyano, ika nga. At dito, ang sabi nga niya rito, kaya natin ito nagagawa dahil mahal natin ang Diyos. Alam natin kung ano yung biyaya na binigay niya sa atin. Na alam natin na maging tayo, hindi naman tayo karapat-dapat na bigyan ng biyaya, naintindihan natin may gumawa ng mga bagay na ito sa atin, kaya mas, kumbaga naranasan din natin. Ipinapaunawa sa atin na ito yung mga nararapat lamang na gawin natin sapagkat maging tayo ay nakatanggap rin lang ng mga ganitong biyaya. Such gracious conduct is proper for the heirs of grace. Maging tayo naman nakaranas din rin lang ng mga bagay nito eh. Kumbaga, minsan nga, nagkakashare kami na may nakapag-share ng kapatid na yung nagkakakwentuhan na yung walang-wala ka na yung parang sa experience mo ng buhay Kristiyano. Walang-wala ka ng pera, wala kang kakainin sa isang araw, nagkakaroon hindi ka babanggitin.
na bigla na lang may nagbigay sa iyo ng 500 kasi para bang naaalala ko, parang sinasabi ng Diyos sa akin na ibigay ko to sa iyo. Naikwento naman isang kapatid na talaga, kumbaga wala siyang kakainin, may biglang nagdala na rin lang ng pagkain para, kasi sinasabi ng Diyos sa akin na parang ibigay ko to sa iyo. Mga bagay na naranasan mo rin na hindi mo aakalain. Kaya nga pinapaalala sa atin na tayo mga Kristiyano, maging handa tayo na gumawa ng mabuti sa bawat oras. Yun yung isang pinapaunawa rito. Yung una, kailangan tayong magpasakop, subject to all authorities. Pangalawa, kailangan tayong maging masunurin. Pangatlo, ang sabi nga niya rito, ay maging handa tayong gumawa ng mga mabubuting bagay. Yung pang-apat na pinapaalala sa atin dito, Christians should malign no one. Doon sa verse 2, ang paalala nga niya rito, to speak evil of no one. Kumbaga, huwag tayong magsabi o sabihan mo silang huwag magsalita ng masama laban kanino. Isang paalala sa atin na meron talagang sitwasyon na merong mga powerful forces na tinatawag na ito yung nag-focus na para bang gusto kanyang pabalikin o gusto kanyang hatakin na gumawa ulit ng mga bagay na dati mo nang hindi ginagawa. Yung mga bagay na mali. Alam naman natin na sa ating paglakad sa ating buhay pananampalataya, meron talagang mga unseen forces, unseen powerful forces na humahatak sa atin para na sa gayon, gawin mo ulit yung mga bagay na mali. At ang paalala nga sa atin dito, tayong mga Kristiyano ay huwag tayong should malign no one. Huwag tayong gumawa ng mali o makasakit ng kahit sino. At dito, narariyan na nga na yung powerful forces na kapag yung laman natin, dadayain ka na para bang pangangakuan ka na, subukan mo, gawin mo ulit yan. Gawin mo ulit yan yung mga dati mong ginagawa. Kasi masarap yan eh. Kasi diyan ka nang galing eh. Kumbaga, alam ng kaaway, yung background mo, kaya kapag yung parang natetempt kang gumawa ng mali, ay talagang susubukin yung mali, yung laman mo na gumawa ka ng mali. Kumbaga, pinapaalala sa atin, should malign no one. Kasi kapag yung gumawa ka na ng pagkakamali, doon ka magsisisi. Ang sabi nga ng isang kapatid, kanina, hindi ko na babanggitin, paggising pa lang niya, problema na agad ang dumating. Maliligo, walang tubig. Yung pala ninakaw yung motor ng tubig. Yung kondator ng tubig. Siyempre, magagalit ka talaga. Kumbaga, talaga may mga sitwasyon bigla ka na lang susubukin, hindi ka. Kumbaga, ano yung gagawin mong responde? Ano yung gagawin mong tugon sa mga ganong sitwasyon? May mga sitwasyon naman na ang kaaway talaga, ang diablo talaga, susubukin ka ilagay sa sitwasyon na para bang ilalagay ka sa patibong. Patibong na dadayain kita. Mahina ito. Maahayad itong taong ito. Magagalit na. Kung baga ilalagay ka sa pwestong alanganin, yun yung pandaraya na gagawin ng kaaway. O may mga sitwasyon naman na dito nga sa mundo ginagalawan natin, we are living in a godless world. Nananahimik ka na lang, minsan madadamay ka talaga sa mga kapusdagan na nangyayari sa paligid natin.
gagawin mo? Paano ka magre-responde? Paano ka tutugon? At dito, ang pinapaalala nga sa atin, we need to be reminded again and again of how God's grace has laid hold of our lives. Paano ba tayo binigyan ng biyaya? Paano tayo naka-survive sa sitwasyon na ating ginagalawan? Pinapaalalahanan tayo. Minsan talaga nananahimik ka na lang. Yung sa sitwasyon mo, biglang may darating mga sitwasyong susubukin ka. Paano ka magre-responde? Magagalit ka ba? Re-respondehan mo ba ng mali? Kung maaalala natin, yung pinag-aralan natin last week, ang sabi nga doon sa verse 12 hanggang 14a, ang sabi nga niya rito, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave Himself for us, for He might redeem us for every lawless deed. Pinaalala sa atin na sa buhay natin, na kung minsan, kapag yung parabang natetempt ka, tingnan mo kung ano rin yung biyayang pinigay nga sa iyo. Ang sabi nga niya rito, yung pinag-aralan natin last week, diba? Contemplating for the blessed hope of Christ's second coming. Pag nilay-nilayan na natin yung mga pag-asang kakanta natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Pag bulay-bulayan natin kung ano yung sakripisyon ginawa ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo para tayo ay palayain sa mga dating hindi naman natin kayang gawin. Kumbaga, noon kapag talagang kung wala kang Kristo, talagang re-responde ka ng ano sasabayan mo na lang sila Kumbaga, mali ang ginawa nila re-respondehan ko rin, hahanapan ko, gagawa ko rin ng mali sila. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, na nagiging meron ng Holy Spirit na nagpapakalma sa iyo kung paano re-responde ng tama. At dito, ang sabi nga niya rito, it is easy to get frustrated. Napakadali na talagang ma-frustrate ka kapag yung may mga tao na parang ginagawa ka ng mali. Na may mga sa sitwasyong nagagawa ka ng mali, ang human tendency mo talaga ay mag-responde against him o against them, hindi ka nga. Pero hindi yun ang tama May mga sitwasyon na talagang nananahimik ka. Pero yung paligid mo, biglang mag-iinis ka na lang, magagalit ka na lang. Pero ang pinapaalala sa atin, huwag tayong gumante. Huwag natin sabayan yung mga maling ginagawa nila. Kumbaga, ang paalala nga sa atin dito, you won't win a person to Christ if you alienate him by maligning him or her. Kasi nga, kung sasabayan mo siya, sinasabi mong Kristiyano ka, tapos re-respondehan mo ng mali, ay hindi ka magiging good testimony. Sa halip na maging open yung gospel sa kanya na may pagkakataon na maging good testimony ka, may pagkakataon mag-open ka ng gospel sa kanya, ay hindi mo na magagawa kasi nasira na yung relasyon ka agad. Oo, mali yung ginagawa ng mga unbeliever yan Kaya nga dapat alam mo kung ano yung kalalagayan niya at alam mo kung ano yung kalalagayan ko. Kasi yung kalalagayan niya, diyan ka rin galing. Diyan din ako galing. Salamat na at may umunawa rin sa akin. Kumbaga maging bukas, wag mong hayaan na respondehan ng mali yung sitwasyon. At dito, ang pinaunawa nga sa atin dito, God's grace does not mean license to do whatever we want. It teaches us to respect and obey. It also teaches us how to live gracious.
Tinuturuan tayo ng respeto, sumunod, mamuhay sa biyaya, at hindi ito yung susi para gumawa ka ng mali. Grace is not a license to sin, but power of God to overcome sin. Ang biyaya, hindi siya lisensya para gawin mo yung mali, gawin mo yung kasalanan, kundi kapangyarihan siya para i-overcome mo yung kasalanan o ang mali. Christians should not malign no one. Oo, mali yung kanyang ginagawa, pero ang bottom line nun, ikaw pa rin ang magiging bad bruto esenyo. Kasi sinasabing Kristiyano ka, tapos ang ugali mo, mas pangit pa sa sinasabing Kristiyano. Ikaw din ang bruto figura. Sa James 4:6, ang sabi nga niya rito, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes proud, but shows favor to the humble. Ayaw ng Diyos ang mapagmataas. Kumbaga, ang sabi ng God opposes proud, but shows favor. Binibigyan ng Diyos ng pabore yung mga nagpapakababa. Yung pinapaalala pa sa atin sa oras nito, Christians should be peaceable. Pag sinabi mong peaceable, not disposed to fight, not contentious or quarrelsome. Hindi raw yung gusto laging nakikipag-away. Hindi yung lagi na lang gustong makipag-diskusyunan. Hindi yung laging nakikipagtalo. Ang ibig sabihin ng peaceable. Kumbaga, not disposed to fight, not contentious or quarrelsome. Kung maaalala natin, ang turo ng ating Panginoon sa Kristo, sa Matthew 5:9, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are the peacemakers. Kumbaga, bilang Kristiyano, hindi nararapat na, hindi natin kailangan na yung parang tayo'y laging bida-bida. Hindi natin kailangan yung parang magpa-macho effect para sabihin mo lang nasa tama ka. Hindi. Kumbaga, dapat nating maintindihan na huwag tayo agad-agad yung ma-open o yung i-take granted na parang madadala ka sa sitwasyon, ika nga, na parang Kristiyano ako, dapat ako ang masusunod. Hindi. Dapat alam mo kung yung malalagayan. At dito, ang sinasabi nga niya rito, kung sa tingin mo, kung sa pakiramdam mo, para bang naagrabyado ka sa sitwasyon, dapat maging kalmado ka lang. Kalmado ka lang. Huwag kang re-responde ng sasabayan mo agad siya. Hindi. Kalmado ka lang. Maging matalino ka sa kilos mo, sa responde mo. Christian should be peaceable. Huwag kang magpadala sa bugso ng emosyon mo, ng galit mo. Relax lang. Maging matalino ka sa ikikilos mo. Ang sabi nga niya rito, it is more important to maintain good relations with your neighbor or a person than to stand up for your rights. Mas magandang ipakita mo yung magandang relasyon mo sa kapwa mo kaysa makipagtalo ka at panindigan mong tama ako. Hindi. Christians should be peaceable. Ang sabi nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 24-25,
And a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all. Huwag kang makipagtalo, maging mahinahon ka. Able to teach, patient in humility, correcting those who are in position, if God perhaps will grant them repentance so that they may know the truth. Ibig sabihin, kumbaga, maging mahinahon ka lang, kalmado ka lang, may kababaan, correcting those who are in position. Ibig sabihin, oo, hindi tayo parehas ng punto, pero kalmado ka kung paano mo ipinaunawa yung nais mong ipaunawa. Hindi yung makikipagtalo ka, makikipagdiskusyon ka. Hindi ganon. Christian should be peaceable. Sinasabi mong Kristiyano ka pero mas matapang ka pa, ika nga. Ay hindi ka nagiging bon presentyo. Ang sabi nga sa James 3:17, but the wisdom that is from above is first pure. Kung wisdom siya, galing siya sa taas, galing siya sa Diyos, galing siya, gift siya ng Holy Spirit, kung bakit mo siya nagagawa. But the wisdom that is above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Kumbaga, heavenly wisdom yan. Kaya mo lang siya nagagawa kasi nga, ang Diyos, ang siyang nagbigay, ang Santong Espiritu ang nasa sayo, ang siyang relasyon. Huwag kang makipagsabayan. O meron kayong point of discussion, pero ang sabi diyan, itama mo sa tamang pamamaraan, hindi nakikipag-diskusyonan. We can contend without being contentious, disagree without being disagreeable. Magagawa mo na salungitin, pero hindi ka nakikipag-diskusyon. Nasasabi mo ng tama. Ipapaliwanag mo kung ano yung gusto mong paunawan. At dito, ang sinasabi nga niya rito, may tamang pamamaraan kung paano mo gagawin kung ano yung gusto mong sabihin. Hindi sa pakikipagtalo. Hindi ugali ng mabuting Kristiyano yung laging nakikipagtalo. Hindi ugali ng mabuting Kristiyano yung laging nakikipagtalo. Christians should be peaceable. Dapat laging pinapaalala, di ba? We must live in peace, in harmony. Yung pang-anim na pinapaalala sa atin dito, Christians should be gentle. Pag sinabi mong gentle, ang paalala nga sa atin dito, calm and kind, doing things in a quiet and careful way. Calm and kind. Kahit doon sa mga tao para bang inaatake ka, kalmado ka lang. Relax ka lang kahit para bang kinakalabang ka. Bakit mo nagagawa? Heavenly wisdom. Ibig sabihin, application pa rin. Kung paano mo nagagawa. At dito, ang pinapaalala nga sa atin, ang sabi nga sa Philippians 4:5, let your gentle spirit be known to all men. Let your gentle spirit makita, malaman, mabatid na lahat. Ay, parang bang si kapatid hindi marunong magalit. Akala mo lang yung pinakakalma lang siya. Hindi lang siya nakikipagsabayan. Let your gentle spirit be known to all men. Kaya nga paalala, remind them. Paalala. Kasi sa tao, mabilis makalimot. Yun yung pinaunawa sa atin. Ang sabi nga niya rito, Christian kindness coming not from simple good manners, but from knowing who we are and who others are in the heart of Jesus.
Nagagawa mo lang yan kasi alam mo kung sino ka at alam mo rin kung sino sila. Kaya mo nagagawa. Wisdom siya. Yung wisdom, hindi naman yan subito eh. Pagdating ng panahon, sa paglakad mo, ipaunawa sa iyo Diyos yan. At habang namumuhay ka, bibigyan at bibigyan ka ng spiritual wisdom ng Diyos kung paano mo i-apply sa buhay ang mga bagay. Yung pang-ito na pinapaalala sa atin dito, Christians must show all humility to all men. Ang sabi niya rito, to speak evil of no one, to be peaceable, gentle, showing all humility to all men. Sa Tagalog, sabihan mo silang huwag magsalita ng masama, laban kanino man, umiwas sa pakipag-away at maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. Sa Italiano, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Nangingiti ako sa Italiano ko. Kumbaga dito, pinapaalala. Hindi, kaya ako hinaluan ng Italiano kasi may nangyaring kusi-kusi ata na nakaraan. Kaya kailangan mas maintindihan ng mga ragazzi. Kaya para mas maintindihan. Kumbaga, instrumento lang ako, ang Diyos ang siyang nagsasalita. At dito, ang pinaunawa nga sa atin, pag sinabi mong humility, humility is not thinking less of yourself, it's thinking of yourself less. Ang sabi, yung daw kababaan ay hindi ibig sabihin na ang tingin mo yung mababa ang sarili mo o mahina ka. Kundi, ang humility ay isipin na hindi mo masyadong iniisip kung ano yung para sa'yo. Yun ang humility. Ang sabi ni C.S. Lewis, isang well-known Christian novelist. Humility is not thinking less of yourself, it's thinking of yourself less. Kaya nga, hindi yung lagi na lang nakikipagtalo. Kasi nga, alam mo kung ano yung kalagayan mo. Ang sabi nga doon sa Tagalog naman, nang paalala nga niya rito, ang pagpapakumbaba ay hindi sign na ikaw ay talo, patunay lang na ito na ikaw ay mabuting tao. Yung pagpapakumbaba, akala kasi kapag yung nagpapakutata ka, lagi kang talo. Pero, dapat maging, ang paalala nga niya rito, sabi niya rito, it does not mean weakness, but rather strength under control. Kaya mong kontrolin ang sarili mo. Kasi hindi lahat nakakagawa niya. Strength under control. Kasi ang normal responde ng tao, high blood. Kaya hindi lahat halos makagawa niya. Ang idea o ang naisituro ng Diyos sa atin dito sa punto 7 natin na ang sinasabi nga niya rito sa ating pakikitungo sa mga hindi mananampalataya, we should be under the control of the Holy Spirit. Dapat sa pakikiharap mo sa mga godless world o sa unbelieving world na talagang kumbaga talagang pag hindi ang Holy Spirit ang mag-guide sa'yo, gusto mong respondahan ng mali, makipagsabayan sa kanila. Pero hindi. Ang dapat na maging responde mo ay kung ano yung conviction na tinuturo ng Holy Spirit sa'yo. Yung mga salitang natututunan mo, yung mga aral na pinapaalala sa'yo. Responding graciously and kindly kahit kahit pakiramdam mo na agrabyado ka. Alam mo kung ano yung tamang responde. At yung sabi nga, yung pinag-aralan din natin last week, ang sabi nga niya rito sa verse 11 to 15,
For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us, tinuturuan tayo, that denying ungodliness and worldliness, we should live soberly, mabuti, righteously, matuwid, and godly in the present age. In the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave Himself for us, that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good work. Speak these things, exhort and rebuke with all authority. Let no one despise you. Pinapaalala sa atin. Tinuturuan tayo na kung ano yung tama, matuwid, na pakikitungo dito sa mundong ating ginagalawan, yun ang dapat nating gawin. Kaya nga, bakit? Kasi meron tayong purpose, maalala natin na sabi, we need to concentrate on our purpose, to give praise and glory to our God, to stand up for righteousness in the midst of overwhelming unrighteousness, to be God's people. Alam mo kung ano yung iyong kalalagan. Kumbaga, maging tayo. Pasalamat ka nga. Halimbawa, kami medyo abanti sa edad kasi talaga medyo nabuhay kami ng medyo loko-loko bago namin nakilala ang Diyos. Pero halimbawa kayong mga ragazzi na mas bata pa nakilala nyo na lumalaki kayo sa church, salamat yan, biyaya yan. Kasi mas naaalalayan kayo na mabuhay ng tama. Kaya nga, yung knowledge, yung wisdom yan, ibinibigay na, ini-impart na sa inyo ng maaga. Kumbaga, ibinibigay na sa inyo, ipamumuhay nyo na lang. Pero kami, halimbawa medyo late na, nagloko muna, halimbawa, bago namin naintindihan ko ano yung, pero may Diyos na may control sa lahat ng bagay. Kaya ang pinapaalala sa atin dito, ang sabi nga, the gracious reminders for Christians. Ang paalala sa atin, remind them, paalalahanan nyo sila, recorda loro. Kasi nga, ang tao ay madaling makalimot. Madaling makalimot. At ang sabi niya rito, being reminded of God's grace that chased us will motivate us to show His grace to others through our good deeds. Ngayon, ang paalala sa atin, pag sinabi mo kasing remember, yung pagkakaiba ng remember to remind. Pag sinabi mo remember, this refers to your memory. It's about information that you store and you store in your memory. Kung parang alaala lang. Tandaan mo. Pero kapag yung remind causes someone to think, pagbulay-bulayan mo, to think of something to make someone remember something. Ah, mali pala yung responde mo na nakaraan. O nung nauna, hindi pala ito yung tama. Mapag-iisip-isipan mo, ay matututo na ako. Magre-responde ka na ng tama kasi mali pala yung nagagawa ko. Kaya ang paalala sa atin dito, ang sabi nga niya rito, Christians must be subject to those in authority, must be obedient, must be ready for every good deed, should malign no one, should be peaceable, should be gentle, must show all humility to all men. Manalangin po tayo. Lord God, maraming salamat po, Diyos, sa oras dito. Salamat po sa mga katotohanan mula sa iyong mga salita. Salamat po, Diyos, sa mga life application, Panginoon, kung paano po namin isa sa pamuhay ang buhay Kristiyano, Panginoon. Mula sa mga aral na pinaunawa mo sa sulat para kay Tito, Panginoon. Hanggang ngayon, Panginoon, ay patuloy po namin natututunan sapagkat ang mga salita mo nga po, Panginoon, ay hindi nagbabago. Ito ay mula noon, ngayon hanggang sa futuro, Panginoon. Katulad ng Diyos na aming pinaglilingkuran na hindi po nagbabago, Panginoon. Lord God, minsan pa, dalayan mo nga po na sa tulong at gabay na po ng iyong Santong Espiritu, patuloy mo nga po kami tulungan na magawa po namin, Panginoon, ang mga salita ng aming natutunan sa mga sandali ito. At minsan pa, patuloy ko rin pong dalangin na tunay
na sa tulong mo, Panginoon, patuloy mo kaming patatagin, palakasin kung saan kami mahina upang sa gayon maging bonnesente po kami at patuloy ka namin mag-glorify sa pamamagitan ng buhay na pinagkaloob at pinahiram mo lamang sa amin. At minsan pa, O Diyos, patuloy mo itong dalangin na tunay nga ang mga salitang ito, O Diyos, ay patuloy nga po namin tanggapin, ilagay namin sa aming puso at isipan, at patuloy po namin itong gamiting paalala sa mga oras na para bang kami nadadaya ng sitwasyon ng aming mga kahinaan, sa laman man, sa sitwasyon man, sa paligid na aming ginagalawan, Panginoon. Muli po, O Diyos, salamat, 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 sapagkat tunay nga na wala po kami magagawa, Panginoon, kung kami iwalay sa iyo. Ito po, Diyos, ang aking samtalangin na may pasalamat. In Jesus' name I pray. Amen.